Nag-aayos ng makeup. Ikaw, isang assistant. Nag-aayos ng makeup hanggang sa boss mo na? Lipstick mark lang yan, bakit ka ganyan magsalita? Gino po principally, huwag po kayong magkamali. Yung lipstick mark na ito ay kanina lang. Nang tinulungan ako ni Professor Chow na mag-strap ng seatbelt, hindi sinasadyang naidikit. Narinig ko, malinaw na naipaliwanag ni Nyan yan. Ano mang bagay, pag-uusapan natin ito pag-uwi. Unahan ka na sa likod. Bakit? Sinong nagsabi sa'yo na pwedeng umupo dito ang iba? Ngayon, bumaba ka agad. Bakit mo kailangan ganyan siya pagtratuhan? Kailangan bang gawing napakahirap ang sitwasyon? Si Han, 7 taon na tayong kasal. Bukod sa akin, may iba na bang umupo sa passenger seat mo? Isang upuan lang naman ito. Bakit ka naman ganyan kasensitibo? Iniingatan mo siya. Ulitin ko, ang upuan ko, hindi siya karapat-dapat na maupo. Huwag kayong mag-away dahil sa akin, bababa na ako agad. Ito ba ay damit ko? Si Han, kinuha mo ang damit ko para ipantapal sa upuan niya. Kanina, nabuhusan din yan ng kape ang upuan. Wala namang ibang makita sa loob ng kotse, pero may isang damit sa trunk. Kaya ginamit na muna para sa emergency. Pasensya na po principally, kitang-kita na mahal ang damit na ito. Hindi ko ito kukunin pag nalabhan ko na po. Ibabalik ko sa inyo. Maaari nyo pa rin itong isuot. Ang galing mo talagang mag-isip. Kailangan ko pa bang magpasalamat sa iyong pag-unawa? Ako. Tama na, gusto mo bang maupo si Nyan ng direkta sa basang upuan? Sabi na, para lang sa emergency. Si Han, ang damit na ito ay custom-made para sa ating anibersaryo ng kasal. Sinabi mo, isa lang ito sa buong mundo, kahit ako ay hindi makapagdamit nito. Ibinigay mo pa ito para ipantapal sa upuan ng isang assistant. Pasensya na po principally, kasalanan ko po talaga, ang clumsy ko. Nabuhusan ko ng cup, ibabalik ko na po ito sa inyo. Wag na. Ang mga bagay na nahawakan ng iba, nakakadiri para sa akin. Yeshu, tama na yan. Sabi sa'yo isang damit lang ito at ako rin ang may ideya. Kung masisihin ka, ako ang sisihin kung hindi talaga kaya. Ako na ang humingi ng tawad para sa kanya, okay na ba? Anong karapatan mo para humingi ng tawad para sa isang estranghero? Sige na. Huwag ka nang magalit, okay? Pasensya na, ako na ang humingi ng tawad. Okay na ba? Hindi natin kailangan mag-away dahil sa isang damit. Sa panahon na wala ka, naging malaking tulong sa akin si Nyan. Dahil sa kanya, malaki ang naging progreso ng aking research. Huwag mo nang isauli ang damit na ito, Nyan. Ituring mo na lang itong kompensasyon ko sa'yo. Salamat, Prof. Xiao. Huwag ka nang magalit, mahal. Magpapa-order ako para sa'yo. Mas mahal pa kaysa rito. Ito, yung... Si Han, ito yung unang date natin. Nasaan na yung stuffed toy na nahuli natin? Huwag ka muna mag-init ng ulo, pakinggan mo muna ako. Serye, sobrang luma na ng modelong yon ng stuffed toy. Sa tingin ko, hindi bagay sa imahe ni Prof. Xiao, kaya pinalitan ko na lang. Pinalitan mo. Sino ang nagpahintulot sa'yo na galawin ang gamit ko sa kotse? Kasi po sabi ni Prof. Xiao, pwede kong ayusin kung ano ang gusto ko. Sa loob ng kotse, kaya pinalitan ko ng bago. Akin yon. Hanapin mo yon. Ano ba naman yan? Isang lumang stuffed toy na matagal nang nakatago. Pinalitan na, hayaan mo na. Nga, serye, hindi nyo ba alam, ang uso ngayon, yung mga cute na style. Baka hindi nyo naiintindihan ang mundo namin mga kabataan sa edad nyo. Si Han. Yung stuffed toy na yon, unang date natin yon. Buong gabi mong pinaghirapan para mahuli yon. Sabi mo, magiging saksi yon sa lahat ng swerte natin. Ngayon, inaayawan mo na dahil luma na? Nakakasagabal na? Hindi yon ang ibig kong sabihin, hindi. Ganyan-ganyan ka na lang ba, walang katuturan? Ibalik mo sa akin yon. Eto, hindi na mahahanap. Akala ko basura na. Kaya, itinapon ko na. Itinapon? Sige, hanapin mo iyon ngayon din. Pumunta ka sa basurahan at hanapin mo. Ayos ka na. Napakaraming basura sa basurahan. Paano mahanap yon? Isang sira-sirang stuffed toy lang naman yon. Kailangan mo bang pahirapan ang isang babae? Sira-sirang stuffed toy. Si Han, nag-aalala ka sa kanya. Di ba?
Anong ginagawa mo? Baba ka. Baba ka. Anong ginagawa mo? Ikaw rin, bumaba ka. Hanapin niyo yon. Ang kotse ko. Hindi naghahatid ng maruruming bagay. Yeshu, kumalma ka. Anong gagawin mo? Nababaliw ka ba, Yeshu? Prof, Chiao, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na ganun kahalaga sa kanya yung manika. Hahanapin ko agad. Huwag na, Jayan. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Tinanggal ka na sa research project. Huwag ka nang bumalik sa institute. Yeshu. Ito. Yeshu, hoy, Yeshu. Press. Nahanap ko na yung manika mo. Medyo may dumi, pero sinubukan kong linisin. Pinunasan ko na. Lumabas ka. Tinanggal ka na. Press. Okay lang kung hindi mo ako patawarin. Pero, Kailangan pa rin ako ni Prof. Xiao, hindi mo pwedeng tanggalin ako. Yeshu, hindi mo pwedeng tanggalin si Nyanyan. Nahanap na namin yung manika mo. Ano pa bang gusto mo? Sinabi ko na. Ayoko na ng bagay na nahawakan ng iba. At yun ay hindi dahilan para tanggalin si Nyanyan. Alam mo yan, nasa pinakamahalagang yugto ang project ko. Assistant ko si Nyanyan. Mainat at maasikaso siya. Marami siyang naitulong. Hindi ko kayang mawala siya sa project. Hindi ko kayang mawala siya. Maliit lang na lab assistant siya. Baka naman may iba pang relasyon kayo. Bukod sa trabaho, Wala kaming anuman. Tingnan mo ang sarili mo. Anong nangyari sa'yo? Dahil lang sa walang basihang hinala, sisirain mo. Ang taon-taong pinaghirapan ko. Kailan ka naging? Ganito ka hindi makatuwiran. wala nang pag-uusapan dito. Kung maliit na lab assistant lang ang makakasira. Sa milyon-milyong project, kailangan ko talagang suriin ang kakayahan mo at ang panganib ng project na ito. Pwede bang kumalma ka? Mag-isip ka ng mabuti. Ako ang direct supervisor niya. Hindi ako papayag na tanggalin siya. Ikaw ang kailangang kumalma at mag-isip. At saka, wala bang nagturo sa inyong mag-knock? Bago pumasok sa opisina ng presidente. Lumabas na kayo. Lahat ng ginagawa ko ay para sa project. Galit ka lang ngayon. Bibigyan kita ng oras para kumalma. Xiaohan, sana di mo ako bigin. Xiaohan, dahil ganoon ka. Magpalayaw at magpabor sa kanya, hindi na kita kailangan. Ipaalam sa Finance Department at Project Team, simula ngayon, walang hanggang freeze. Lahat ng research funding sa pangalan ni Professor Xiaohan. At project permissions, bukas magsisimula. Ako na ang hahawak sa proyekto. Ang bait naman ni President Yi. Bright Feature Gold Pendant. Ang ganda ng ibig sabihin nito. Mga kasama, ito ang project bonus mula kay President Yi para sa inyong lahat. Huwag kayong mahiya. Ano sa tingin ninyo, dapat ba nating ipagmalaki ito sa iba? Para magsisi ang mga taong may masamang hangarin. Halika, mag-selfie tayo, i-post natin sa social media. Salamat sa pagkatangi, lahat ng hirap ko sa proyekto ay nagkakahalaga na. Hala, hindi ba ito si Assistant Jiang na gustong mang-akit kay Professor Xiao para umanga? Ang bilis, nag-empek na taalis na. Gustong mag-shortcut. Di man lang tignan kung kalapat dapat ba siya. Salamat sa pagkatangi, lahat ng hirap ay nagkakahalaga na. Bakit ngayon di ka na nagyayabang? Si Yeshu ang nag-utos sa inyo. Ano ba? Ang alam niyang gawin kundi gamitin ang kanyang posisyon para mang-akit. Ano ka ba? Naiingit lang siya sa akin, sa kabataan ko. Asa tiwala ni Professor Xiao sa akin. Ang babaeng yon, sobrang dominante at makaluma. Magsasawa rin si Professor Xiao sa kanya. Ano mapapala ninyo sa pagsipsip sa kanya? Kapag iniwan siya, ako ang magiging Emares Xiao. Panaginip mo yan. Ikaw, karapat dapat ka bang hasgahan si Presidente? Ano ginagawa ninyo? Gusto ko lang magtrabaho ng maayos. Ano ba yan? Hindi ako, siya mismo. Professor Xiao, huwag mo silang sisihin. Siguro,
Siguro may pagkukulang ako, kaya si President Yi ang nag-utos sa kanyang mga tauhan na hahasin ako. Hindi mo kasalanan ito. Bakit nagkaganyan si Xiaoshu? Yeshu, ano ba ang ibig mong sabihin? Okay lang natanggalin mo si Jian Yan. Pero nang ginamit ko pa ang ganitong paraan para i-isolate siya ng buong laboratory. Kailan ka naging ganito kasama? Sa aking laboratorio, ginagantimpalaan ko ang mga tapat na empleyado. May problema ba doon? Wala kang karapatang tanggalin siya. Lalong wala kang karapatang mag-utos na apihin siya. Hindi ako nag-utos sa kanila at wala akong nakikitang mali. Tama naman ang sinasabi nila. Ikaw. Yeshu. Babaliwalain kita kapag minolestya mo ulit si Nyanyan. Hihiwalayan kita. CJ, Tigilan mo na ang pagtampo sa akin. ito'y iyong inihurnong. Unang pares ng tasa natin. Sabi mo, sasamahan mo ako sa almusal habang buhay. Ikaw. Ito. Matapos tayo magkatuluyan, tinipid mo ang 3 buwang sahod. Unang regalo mo sa akin. Sabi mo gagawin mong pinakamasayang babae sa mundo. Sabi mo alagaan ang sikmura ko. Nag-aral ka ng bawat paborito kong putahe. 1 taon bago natapos ang cookbook na ito. Napanatili mo pa rin. Ikaw. Ngayon, hindi na kailangan. Yeshu, kailangan ba talaga nating umabot dito? Galit lang ang mga sinabi ko, gusto ko lang. Isipin mo ang kabuuan. Galit. Madalas, totoo ang nasasabi. Para sa proyekto lahat, buhay ko ang proyekto. Maging mature ka naman. Huwag mo lang alisin ang aking access. Huwag mong tanggalin si Jian Yan. Magiging gaya pa rin tayo ng dati. Tulad ng dati, paano mo naisip na pagkatapos mo? Gamitin ang damdamin ko bilang panangga at hantaan ako ng diborsyo. Magiging gaya pa rin tayo ng dati. Hindi ko nahahayaan ang pagmamahal ko sa iyo. Maging sandata mo laban sa akin. Dahil masyado kitang pinalampas noon. Kaya naman akala mo kahit anong gawin mo. Nandito lang ako naghihintay. Para kanino ba ang lahat ng ito? Kapag nagtagumpay ang proyekto, sino ang makikinabang? Mahal pa rin kita. Mahal. Xiaohan ang pagmamahal mo. Napakamura. Yeshu, Xiaohan. Mula ngayon, ang pagmamahal ko sa iyo. Lahat. Walang natira, lahat ay kukunin ko pabalik. Kasama na ang mga pahintulot na ibinigay ko sa iyo. Sabay-sabay na mawawala ng bisa. hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ayoko lang sa pagiging makasarili at diktador mo. Walang pasabi, binlock mo na lang ang access ko. At kinuha mo ang proyekto ko. Araw-gabi akong nagtatrabaho sa lab, ikaw naman. Pirmahan lang, pondohan lang. Ano pa ba ang totoong ambag mo? Galit ako kasi basta-basta mo lang kinuha. Ang mga bagay na ito. Kung wala ang pera at resources ko. Hanggang ngayon, papel lang ang proyekto mo. Ngayon, kukunin ko ang mga bagay na sa akin. Kailangan ko pang magpaliwanag sa iyo. Tama na. Huwag na tayong mag-away, pwede ba? Tingnan mo. Ito ang kwintas na espesyal kong binili para sa'yo. Gusto mo ba? Magbati na tayo. Huwag ka nang magtampo, pwede ba? At ito pa. Tingnan mo, luma na yung dating manika, okay lang na nawala. Ito si Nian Yan. Pinili ito ng mga bata para sa akin. Libre lang ito, tingnan mo, hindi ba? Mas cute kaysa sa dating manika. Binilhan na kita ng mga bagay. Humihingi na ako ng tawad, huwag ka nang magalit sa akin. Pwede ba? Xiaohan. Wala ka ng pag-asa.
Hindi ko pinapahalagahan kung mas mahal ba ito. O mas maganda ang hitsura, ang mahalaga sa akin ay ang alaala. Ang panahon ng masasayang alaala natin at ang kwintas na ito. Dalawang magkapareho ang binili mo. Isang perfunctory na makalulugod sa kanyang siyauhan. Ang mura mong pagmamahal. Nakakadiri. Ano ang ginagawa mo? Sobra ka na. Nakikiusap na ako ng ganito ka ba? Ano pa ba ang gusto mo? Manika lang naman iyon. Kailangan bang paulit-ulit mong apakan? Ang dignidad ko. Magsalita ka. Bitawan mo ako. Hindi na yon dapat mong linawin ang lahat. Lumabas ka. Principal Ye. Mula pa lang, mali na ang modelo na ito. Kaya pala hindi madederib. Pres, ang pangit ng itsura mo. Baka gusto mong dalhin kita sa ospital para magpa-check up. Okay lang, luma ng sakit to. Ayusin muna natin ang data. Hindi naman kailangang magmadali sa proyekto. Iuwi mo na kita. Anong nangyayari? Anong nangyari, Professor Xiao? Ay, nakalimutan ko ang access card ko. Ang galing mo talaga, Yeshu. Sobra ka na. Nasaan si Yeshu? Masama ang pakiramdam ni Pres. Yi, kaya umuwi na siya. Magulo na ang proyekto, tamang-tama naman ang oras niya para magpahinga. Malaking pagkakamali sa core data. Ni hindi man lang napansin ni Xiaohan. Yeshu, ano ba talaga ang gusto mo? Nasa pinakamahalagang yugto na ang proyekto ngayon. Kunwari ka, sinasakop mo ang laboratorio. Ngayon naman, nakatago sa bahay para makahinga. Wala ka bang sense of responsibility? Binigay ko sa'yo lahat ng resources at platform na pinaghirapan ko. Pero ganyan ang ginawa mo sa proyekto. Ngayon, may lakas ka pang magsumbong sa akin. Anong pinagsasabi mo? Ang alam ko lang, wala ka ng gana sa trabaho ngayon. Kapag hindi lang sumunod sa gusto mo, isusuko mo na lang lahat. Baka naman, gusto mo bang masira ang proyekto? Tingnan mo. Batay sa maling data na ito. Lahat ng mga derivation mo parang kastilyong hangin lang. Yeshu, anong nangyari sa'yo? Bakit ito lang sakit mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako na ang bahala sa proyekto, huwag kang mag-alala. Tigilan mo na ang pagiging makulit. Hindi ba't sinabi ko sa'yo noon pa? Huwag mong tatanggalin si Jiang Yan. Ngayon, ganito ang ginawa mo para mapaalis siya. Magulo ang proyekto at ikaw naman, ganyan na ang sakit mo. Masaya ka na sa resulta. Alam mo ba? Ang iyong maalaga at maingat na si Jiang Yan. Ni isang basic na data error, hindi niya nakita. Baguhan lang siya. Pwede bang wag mo na siyang pag-initan? Para naman to sa kalusugan mo. Para sa akin, Xiaohan, ngayon ko lang nalaman. Napaka-plastic mo pala. Kalimutan mo na iyang balak mo. Hindi ko ibibigay sa inyo ang proyekto. Hindi ka maintindihan. Kaya dito ka na lang magpagaling ng maayos. Hoy, Presidente Yi, si Professor Chiao, nakipag-ugnayan siya ng pribado. Sa ilang mga matatagal na miyembro ng kolehiyo, lahat ay sa pamamagitan ng iyong ama. Iyon ay, sa dating network ng koneksyon ni Professor Yi. ano? Presidente Yi, si Professor Chiao ay gustong laktawan ka, upang maibalik ang pamumuno sa proyekto, at pagkatapos ay sa pangalan ng espesyal na talento, ay binalik si Jiang Yan. Paano siya nangahas? Ang aking ama ay nakahiga pa rin sa ospital. Kung malaman niya na ang kanyang manugang, ang kanyang estudyante,
ay gumagamit ng kanyang reputasyon para sa pansariling interes, mabubuhay siya sa galit. Guro. Hindi pa ako karapat-dapat kay Xiao Shu ngayon. Pero maging kampante ka. Dito ako sa iyo ay magtatakda ng 3 pangako. Una, ako ay palaging magiging responsable bilang isang asawa. Palaging magbibigay ng pabor sa kanya, ibibigay ang lahat ng pagmamahal sa kanya lamang. Sa buhay na ito, hindi ko siya ipagkakanulo. Pangalawa, palagi akong susuporta at rerespeto sa kanyang karera. At makakasama siya, magkasamang magpapatuloy. Pangatlo, magpapatuloy ng marangal. Isang hakbang ko siyang itinaas sa pinakamataas, sinuportahan ang kanyang karera. Hindi para siya ay tumapak sa aking likod at sa likod ng aking ama. Upang matugunan ang kanyang pansariling pagnanasa. Upang protektahan ang isa pang babae. Ipatawag ang lahat ng mga direktor para sa isang pagpupulong. Gugustuhin kong sirain ang reputasyon ni Xiao Han. At tanggalin siya sa akademya magpakailanman. Hindi ka pa ba tapos? Ang daming basura sa tambakan ng basura. Paano may babalik iyon? Isang sira-sirang manika lang naman iyon. Kailangan mo bang pahirapan ng isang babae ng ganoon? Ang manikang ito ay noong ating unang date. Na hinuli mo buong gabi. Sinabi mo na ito ay magiging saksi sa lahat ng ating magagandang kapalaran. Ngayon, inaayawan mo na ito dahil luma na, nakakasagabal na sa iyo. Kung sasaktan mo pa si Nyanyan, makikipaghiwalay ako sa iyo. CJ, Xiao Han, mula ngayon ang pagmamahal ko sa iyo. Lahat ng ito walang matitira ay aking bawiin. Kasama na ang mga pahintulot na ibinigay ko sa iyo, pawang mawawala ng bisa. Ang basura, dapat sa tambakan ng basura tumira. Isang palaboy. Hoy, Atty. Zhang. MSC, ayon sa iyong huling tagubilin, ang plano sa paghahati ng ari-arian bago ang diborsyo ay naisakatuparan na. Lahat ng mga ari-arian sa pangalan ni Xiao Han mula sa iyo at ang mga asset na na-convert mula sa mga resources ng Yi family ay nakumpleto na ang paghihiwalay at pag-freeze. Ang mga kaugnay na legal na dokumento ay handa na. Mabuti. Ihanda ang kasunduan. Pirmahan na niya ang divorce anytime. Pagkatapos ng press conference, hindi lang siya pauwing walang dala. Papatalsikin ko rin siya sa akademya ng tuluyan. ano na mo? Ano divorce? Ano ka ba? Linawin mo. Literal na ibig sabihin. Hindi mo ba naiintindihan? Pwede bang tumigil ka na sa pagtatampo? Pwede bang maging makatwiran ka? Aminado ako, medyo kulang sa pag-isip ang ginawa ko. Pero ginawa ko to para sa laboratorio. Para sa ating magkasamang kinabukasan, di ba? Tayo. Wala nang kinabukasan. Huwag kang magsalita ng ganyan sa galit, okay? Yung samahan natin mag-asawa sa loob ng maraming taon. Paano natin basta-basta iwan yon? Malapit nang matapos ang proyekto. Pagkatapos ng tagumpay nito, lahat ng mga problemang to ay malulutas. Maniwala ka sa akin. Magiging mas mabuti ang lahat para sa atin. Tama ka. Ang proyekto ang prioridad. Dahil paulit-ulit mong sinasabi na para sa Research Institute, sundin natin ang patakaran. Ang pagbabalik trabaho ni Jiang Yanyan ay dapat dumaan sa opisyal na proseso ng Institute. At harapin ang pagtatanong ng lahat ng board members. Ito ang kontrata para sa pagbabalik trabaho ng espesyal na talento. Pirmahan mo ito. Saka lang magiging lehitimo ang pagbabalik trabaho ni Jiang Yanyan. Kung hindi, may karapatan akong paalisin siya agad. Dahil sa hindi tamang proseso. Kapag naisip mo na, hello, Prof. Xiao, matagumpay na na-verify ang panghuling datos ng proyekto. Pero masyado akong nagmadaling magbalita ng magandang balita sa lahat. Nadulas ako sa hagdan. Naipit ang paa ko, ang sakit. ano? Maghintay ka dyan.
Pupuntahan kita agad. May nangyari kay Nyanyan. Kailangan kong pumunta agad. Nga pala, matagumpay na ang proyekto. Hintayin mo akong umuwi. Pag-usapan natin ang mga nangyari sa atin mamaya. Xiao Han, itong daang to ang pinili mo. Hindi lang kita paalisin sa Research Institute. Papatalsikin kita sa buhay ko ng tuluyan. Matagumpay. Tama lahat ang panghuling kalkulasyon. Yan. Ikaw talaga ang swerte ko. Ang ganda. Congratulations, Prof. Xiao. Lahat yan ay dahil sa'yo. Sa mga resultang ito, yung mga taong umaalipusta sa'yo noon, mapipilitan ng tumahimik. Tama. Lalo na si Yeshu, sa mga nakaraang taon, palagi niya akong pinag-alinlanganan. At pinipigilan. Hindi ko alam kung gaano kaganda ang ekspresyon niya kapag nakita niya ito. Professor Xiao, inilabas ko na ang post tungkol sa tagumpay ng iyong proyekto. Ngayon, buong internet ay usap-usapan ka na. Marami pang nagsasabing. Gusto kang makipag-collaborate at mag-invest. Tignan mo ang cellphone mo. Ito. Lahat ito ay para sa akin. Hello. Professor Chow ba ito? Nakita ko na ang iyong research. Interesado kami dito. Tingnan ninyo. Kailangan pa ba ng inyong research institute ng investment? Ang aming Universal Group ay mag-invest ng 30 milyon. 30 milyon. Pwede, pag-usapan natin ang detalye mamaya. Hello. Magandang araw, Professor Chow. Hindi ko alam kung ang iyong kasalukuyang research ay naka-patent na. Ako ay handang magbayad ng 1 bilyon para bilhin ang patent rights. Hindi ko alam kung ano ang tingin ninyo. Sa presyong ito, 1 bilyon. 1 bilyon talaga, Professor Xiao. Mag-reply ka na. Pwede, idadagdag kita mamaya, pag-usapan natin. 1 bilyon pala. Hello. Professor Chow, Alam ko ang pakay mo. Mag-presyo ka na. ang intensyon ko ay mag-invest ng 3 milyon. Pasensya na, huwag na. Marami akong investor sa proyektong ito ngayon, 3 milyon. Pasensya na, hindi ako interesado, humanap ka na lang ng iba. Ang galing, Professor Xiao. 1 bilyon talaga. Ang galing mo. Sa mga nakaraang taon, sa bawat matagumpay kong proyekto, si Yeshu ay parang nanay na nangangalaga sa tabi. Paminsan-minsan ay nakikialam, para bang kung ako lang mag-isa, ay hindi ko magagawa ang research. Ngayon naman, wala siya. Nagtagumpay pa rin ang research ko. Nakuha ko pa rin ang bilyon-bilyong investment. Professor Xiao, sabihin mo, kapag nalaman ito ni Principal Ye, ano kaya ang itsura niya? Professor Xiao, mabilis kumilos si Principal Yi. Nagmamadali na magkaroon ng press conference para sa results. Ang galing mang-agaw ng atensyon. Pero si Xiaoshu naman, ay marunong tumingin sa sitwasyon, alam niya ang halaga ng research ko. Sa wakas, naalala mo na kung sino ang dapat pagbigyan. Prof. Xiao, sabihin mo, pupunta ba tayo sa press conference na ito? O hindi? Siyempre pupunta. Dapat pang dalhin natin lahat ng investment contracts na ito. Para makita niyang mabuti kung gaano ako ka-successful kahit wala siya. Sage. Presidente Yi, bagong balita. Yung project ni Prof. Chow, nagtagumpay na sa verification. Tagumpay? Kahapon lang, si Jiang assistant ni Prof. Chow, ay nagsusulong na nito. Ngayong kinumpirma na ni Prof. Chow, maaming kumpanya ang tumatawag para mag-invest. Ang total investment ay lampas na sa 1 bilyon. Presidente Yi, ipagpaliban ba natin ang press conference para sa pagtanggal kay Prof. Chow? O mag-isip tayo ng ibang plano? Hindi kailangan. Ituloy lang ang orihinal na plano. Pero, Sino ang nagsabi sa'yo na isang proyektong nakabase sa maling datos ay talagang magtatagumpay? Kunin mo yung original na ulat ng pagkakamali sa datos, kasama ng final verification data ni Xiao Han.
at ipadala sa mga nangungunang eksperto ng Research Institute. Sabihin mo mag-emergency review sila. Ibig mong sabihin, Hindi lang siya dapat masiraan. Dapat siyang mabagsak sa pinakamataas niyang tagumpay. Ituloy ang press conference. opo, Xiao Shu. Ang ganda ng press conference mo, ang social. Kung ganito ka na noon pa, hindi sana tayo nag-away. Pumunta ka talaga. Hindi ba dapat akong pumunta? Ako ang bida sa press conference na ito. Presidente Yi, alam mo naman ang achievements ni Prof. Chiao ngayon, di ba? Lampas 1 bilyon na ang investment. Hindi na bagay ang ganitong trato mo sa kanya. Wala kang karapatang mamagitan sa trato ko. Ikaw, Tama na, Xiao Shu. Huwag ka nang magpakaarte. Alam kong naiinis ka. Dahil mas pinaboran ko si Nyanyan, isang intern. Naiintindihan ko kung bakit ka galit. Pero tingnan mo, sa press conference mo na ito. Pumunta pa rin ako para hindi ka mapahiya. Mahalaga ka sa akin. Kung hindi ka ganoon ka maarte, hindi sana tayo nagkaganito. Galit. Xiaohan, sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Pero tama ka sa isang bagay, ang press conference na ito ay talagang para sa iyo. Kung wala ka, kulang talaga ang ambience. Tama yan. Basta sa press conference, anunsyuhan mo. Na ibabalik ako bilang chief, tatalikuran ko ang nakaraan. Magiging pareho pa rin tayo tulad ng dati. Xiaohan, bakit mo iniisip na pagkatapos ng mga ginawa mo, magiging pareho pa rin tayo tulad ng dati? Lahat ng ginawa ko ay para sa research project. Sa research, resulta lang ang mahalaga. Ngayon, lumabas na ang resulta. Tumulong din si Nyanyan na nagpapatunay na tama ang aking pananaw at desisyon. Presidente Yi, oras na. Salamat sa mga board member at reporter sa inyong pagdalo. Piniko namin ang press conference na ito para mag-anunsyo ng isang mahalagang personnel decision. Ipinahahayag ko mula ngayon. Tinatanggal si Xiaohan sa lahat ng posisyon. Sa Research Institute at permanenteng aalisin siya. Ano? Yeshu, gusto mo akong tanggalin? Wala kang karapatang gawin yan. Xiaohan, ako ang investor ng project at ako rin ang project lead. Tinatanggal kita. Ito ay abiso, hindi konsultasyon. Wala kang karapatang tumutol. Presidente Yi, maaari bang malaman ang dahilan? Sa loob ng 7 taon, nag-invest ako ng 10 milyon kay Xiaohan. Lahat ng resulta, ako ang namuno sa direksyon ng project. Nag-compute ng mga eksperimento kaya ito nagtagumpay. At si Professor Xiaohan ay may academic misconduct, mahina ang kakayahan. Nararapat lang natanggalin ko siya. Kalakaran mo. Nakikita mo ba ito? Ito ang aking personal na pinangunahang research project. May resulta na at maaari nang mag-apply ng patent. At ito, ano ito para sa'yo? Ito ay kontratang 30 milyon. At ito ay 100 milyon patent buyout contract. Pagkatapos magtagumpay ang aking project, pila-pila ang mga kontratang gustong mag-invest sa akin at mga project na wala pang 1 milyon, hindi ko na pinapansin. Hindi ko maalam kung alin ang pipirmahan. At ano naman? Kaya mas magaling ako sa'yo bilang investor. Dahil lang sa mabait ako sa aking matalik na katulong, gumawa ka ng ganyang dahilan para tanggalin ako. Mukhang dapat ikaw ang matanggal at maalis sa pwesto. Prin, Yi, ang proyekto ni Professor Chiao ay nagkamit ng malaking tagumpay. Sa oras na ito, ang pagtanggal sa core member ng Research Institute ay maaaring makaapekto sa reputasyon at pangmatagalang pag-unlad ng institusyon. May mga tsismis na gusto mong angkinin ang guidance rights ng proyekto. Totoo ba ito? Magsalita ka. Ano? Narinig ka ba? Para sa isang proyektong imposibleng magtagumpay, wala akong masasabi. Yeshu, hanggang ngayon matigas pa rin ang mukha mo. Paulit-ulit mo pa ring sinasabi na tatanggalin mo ako. Mga Ginoo, ako ang tunay na nakatuon sa pananaliksik. At ang tunay na nag-aambag sa institusyon. Ikaw naman dahil lang sa personal na hidwaan. Inaabuso mo ang kapangyarihan mo para tanggalin ang lead researcher. Ikaw ang tunay na academic misconduct at may problema sa ugali. Prin, Ye, ano masasabi mo sa akusasyon ni Professor Chiao? Prin, Ye, pakisagot ta agad ang tanong. Prin, Yi, si Professor Chiao ay may tunay na resulta na ipinakita. Ang pagtanggal sa kanya, mukhang isang malaking pagkakamali.
baka pwedeng ipagpaliban muna ito. Mag-usap muna tayo bago magdesisyon. Mukhang matino ang pag-isip ng mga board member. Kaya hindi na kailangan pang mag-aksaya ako ng salita sa inyo. Prin, baka pwedeng ngayon muna ay. Ang pagpapatawag ko ng press conference ngayon ay nangangahulugan. Wala nang puwang para bumalik. Xiao Han, ulitin ko, imposibleng magtagumpay ang proyekto mo. At ikaw, isa ka lang empleyado sa aking research institute. Ang pagtanggal sa iyo ay abiso, hindi konsultasyon. CJ. Issue. Dahil paulit-ulit mong binabanggit ang Research Institute. Susundin natin ang mga patakaran nito. Ang malalaking personnel appointments ay nangangailangan ng collective vote ng buong board. Xiao Han, talagang ayaw mong sumuko hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Hanggat hindi ka sumusuko. CJ, bibigyan kita ng gusto mo. Halaga ng aking proyekto, ang aking panagis at resulta. Nakikita ng lahat ng nakaupo dito. Akala mo ba ang board ay susuportahan ka pa rin tulad ng dati? Huwag kang mangarap. Iminumungkahi kong alisin si Xiao Han sa Research Institute at tanggalin siya sa instituto. Lahat ng mga direktor na narito, sumasang-ayon ba kayo sa mungkahi ko? Iangat ang inyong mga kamay. Sinusuportahan ko ang desisyon ni President Yi. Alisin si Xiao Han. Sa posisyon bilang punong mananaliksik, tanggalin siya sa instituto. Ay dismiss siya. Director Wang. Ano ba itong ginagawa mo? Sumasang-ayon din ako. Sang-ayon. Nababaliw na ba kayong lahat? Hindi niya nakikita ang bilyon-bilyong puhunan, okay lang. Pero kayo rin, hindi niyo nakikita. Professor Chiao Kaming mga direktor na ito. ay sumunod kay President Yi. Napanood siya ng unti-unti. Napalakihin ang negosyo hanggang ngayon. Kahit hindi ko alam. Bakit gusto niya nagaling ka pagkatapos mo makita ang konkretong resulta? Pero sa mga nakaraang taon, hindi pa nagkakamali si President Yi sa mga desisyon niya. Kaysa sa iyo, mas naniniwala kami sa paghusga ni President Yi. Pati tanggalin pa niya ako na nagdala ng bilyon-bilyong puhunan. Dapat kayong maniwala sa kanya. Huwag nang magsalita pa. President Yi, nagkasundo kaming mga direktor. Sang-ayon kami sa desisyon mong tanggalin si Xiao Han. Salamat sa tiwala ng mga direktor. Hindi ko kayo bibigin. Xiao Han, wala ka ng kinalaman sa instituto. Binibigyan kita ng 1 minuto para umalis sa aking press conference. Sa aking instituto, lumabas ka agad. Issue. Masaya ka na ba sa nangyari ngayon? Hindi ba't dahil lang hindi ko sinunod ang gusto mo? Hindi ko tinanggal si Nyanyan, hindi kita hinayaang makialam. Sa mga gawain ng instituto, ginamit mo ang iyong kapangyarihan. Ang iyong karanasan para pilitin ang board na botohan ako. Hindi ba't nakakatawa ka? President Yi, ano po ang inyong tugon dito? Sa panahong ito, bakit determinado kayong tanggalin si Professor Xiao? Ito ba ay inggit o pagkataboy sa talento? Inilagay ba ninyo ang personal na damdamin sa itaas na pag-unlad ng instituto? Pinangunahan ba ninyo ang grupo na itaboy? Si Professor Xiao at Assistant Jiang. Kung mawala si Professor Xiao, ang isang punong mananaliksik na tulad niya, kaya ba ninyong panagutan ang responsibilidad na ito? Issue. Kaya mo bang sagutin ang mga tanong na ito? Ako ang nagdala ng bilyon-bilyong puhunan para sa instituto. Maniwala ka ba paglabas ko lang dito? Kayang-kaya kong magtayo ng bagong research institute. Pagkakuha ko ng investment, mabibili ko ito. At magsagawa ng daan-daang ulat para sirain ang institute mo. Akala mo ba mapuputol ang career ko sa pagtanggal mo sa akin? Panaginip lang yan. Ganyan na lang ba talaga si Prof. Xiao? Wala nang pag-usapan pa. Ang mahal ng project natin. Pagdating ng pondo, buong institute. Ikaw na ang magdedesisyon. Tingnan natin kung paano siya magmamalaki pagkatapos. Yashu. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung haharap ka sa media at magsusori sa kalokohan mo, patatawarin kita. Kung hindi, pag nabili ko na ang institute mo, ang una kong gagawin ay alisin ang pangalan mo. Nang tuluyan. Xiao Han, kung wala ako. Isa ka lang ngayong ordinaryong empleyado. Ikaw pa ang magtatanggal sa akin. Masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. Yeshu, akala mo ba dati pa rin ako? Yung walang kwentang asawa ng pamilya yan na laging iniinsulto. At minumura mo. Kaya kong magtagumpay kahit wala ka. Ayaw mo lang aminin na mas magaling ako sa'yo. Hindi ako karapat-dapat para magpakasal sa pamilya mo. Ang pamilya Ye ay isang hakbang lang para sa akin. Tama na. Itinatag ng tatay ko ang pamilya Ye mula sa wala. Marami siyang tinulong sa'yo, alam mo yan.
Hindi ka karapat-dapat. At wala kang karapatang magsalita ng masama sa pamilya eh. Palayasin siya, ngayon din. Ikaw. Sino ang maglalakas loob na hawakan ako? President Ye, huwag kang magmadaling paalisin siya. Ang tagumpay ni Prof. Siya ngayon. Na-insulto at sinira mo. Pero pumunta pa rin siya sa lounge mo. Sobra na ang kabutihang ipinakita niya. Tama si Nyan. Yeshu, dahil sa 7 taon nating relasyon, sa pamilya mo, bibigyan kita ng huling pagkakataon bago ako umalis. Prof. Xiao, Nyan. Huwag mong kalimutan ang mga ininsulto niya. Ay hindi lang ikaw, kundi pati ako. Huwag kang mag-alala, ipaglalaban ko ang hustisya para sa'yo. Yeshu, kung magsasalita ka sa harap ng mga reporter, yan sa akin. At magsisinang tapat si Nyan, pwede na akong bumalik sa Research Institute para magtrabaho. Ikaw ang bahala. Mamamatay ka sa hirap kapag nagtayo ako ng sarili kong instituto at ninili ko yan. O magsusori ka ng maayos. Para may bukas ka pa. Xiaohan, kailangan ko talagang humingi ng tawad. Kailangan kong humingi ng tawad sa sarili ko noong 7 taon ang nakalipas. Nagkamali ako ng pagkakilala, nasayang ang 7 taon ko. At ang 7 taong suporta ng pamilya eh. Para lang sa isang katulad mo. Ikaw. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Bakit ngayon ko lang nalaman ang katangahan mo? tumanggap ng 30 milyon. Tingnan mo, ito ang unang bayad. Na 30 milyon mula sa kontrata ng investment, nasa account ko na. Kapag nailabas na ang research ni Prof. Xiao, ang perang makukuha ay sapat para bumili ng 12-dosenang Research Institute. Sa oras na yon, mga nakasali sa maling panig. Huwag kayong umiyak at lumuhod na nagsisisi. Hoy, lumabas na ba ang data? May audit report na ang laboratorio. Nakuha ko na ang file at nasa harap na ako ng press conference. Buti na abutan ko ang magandang palabas. Guardia, buksan ang pinto. Sage, Sige Yeshu, binigyan na kita. Nang huling pagkakataon, di mo sinamantala. Ayaw mong mapahiya, gusto mo pa akong paalisin, sige. Yan ang pinili mo. Huwag kang magsisisi. Xiaohan, gisingin mo na ang pangarap mong yumaman. Boss Yi, ito ang audit report. Audit report. Yeshu, anong ibig mong sabihin? Presidente, anong karapatan mong nakawin? Ang experimental data ni Prof. Xiao, hanggang ngayon, Hindi mo sasabihin ang data na ito. ay pag-aari ng inyong laboratorio. At gustong agawin ang research ni Prof. Xiao. Dilat ang mga mata nyo, tingnan nyo ng mabuti. Eke, sinungaling. 5 taon akong niloko. Sinungaling talaga. Xiaohan, ito ba ang research na ipinagmamalaki mo? Mula sa simula, mali ang datos, imposibleng maging tama. Prof. Xiao, talaga bang mali ang report ng pag-compute? Talaga bang may mali sa datos mo? Kapag hindi napatunayan ang research report, masisira ang reputasyon mo. Kaya mo ba tanggapin ang resulta? Impossible. Yeshu, siguradong ginawa mo ito. Na-check ko na ang mga resulta ng eksperimento. Hindi ito pwedeng magkamali. Ito ay report mula sa pinakamataas na research institute ng bansa. Tingnan mo ng mabuti. Ito. Hello, Chairman Wang. Manloloko ka, nanggagaya ka sa akademya? Alis na ako sa puhunan. Aalis sa puhunan. Bakit? Napag-usapan na natin ito dati. Huwag na magsalita. Ako.
Hoy, Chairman Lee. Ang proyekto na isinumite mo, nanggagaya ka sa datos? Tapos na ang pakikipagtulungan natin. Tapos na. Chairman Lee, napirmahan na ang kontrata. At naibigay na ang bayad sa proyekto sa akin. Wala nang sasabihin. Chairman Lee, ang sinasabi mong paggaya sa datos. Malaking pagkakamali lang iyon. Pakinggan mo muna ako. Chairman Lee. Bakit ayaw makinig sa paliwanag ko? Sabi ko, hindi ko alam ang paggaya sa datos, hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung bakit nagkamali ang datos ng proyekto. Talaga bang hindi mo alam ang dahilan? Xiaohan, naaalala mo ba ang sinabi ko noong may sakit ako? Noong may sakit ka, Ako na ang bahala sa proyekto, huwag kang mag-alala. huwag ka nang magpakatigas ang ulo. Hindi ba sinabi ko sa'yo dati? Huwag mong tanggalin si Jian Yan. Ngayon, pinaalis mo siya sa ganitong paraan. Magulo ang proyekto at may sakit ka na rin. Masaya ka ba sa resulta? Alam mo ba, ang maalaga at maasikaso mong Jiang Yan, hindi man lang nakapansin ng simpleng pagkakamali sa datos. Baguhan lang siya, huwag mo na siyang pag-initan. Ginagawa ko ito para sa kalusugan mo. Para sa akin, Xiaohan, ngayon ko lang nalaman. Napaka-impostor mo pala. Kalimutan mo na iyan. Hindi ko ibibigay ang proyekto sa inyo. Hindi maintindihan. Kaya dito ka na lang magpagaling. Palang pala. Alam mo na pala ng matagal. Ngayon ko lang naintindihan. Ang sinasabi mong tagumpay mulat sa pool ay malamirage lang pala. Yashu. Bakit mo? Bakit mo ako pinapanood, isang mali, sunod-sunod na? Alam mo nang matagal na may problema sa datos. Bakit mo ako pinapanood, parang tanga lang? Binuhos ko lahat ng puso't diwa, unti-unting umabot sa ganito. Para lang ba panoorin ako sa pinakamagandang sandali? Saksakin mula sa likod. 7 taon tayo, damdamin natin. Paano ka naging ganito kabagsik? Binalaan na kita noon pa. Maraming beses kitang binigyan ng pagkakataon. Ikaw, sobrang tiwala sa sarili, bulag. Para ikatanggol si Jiang Yan. At patunayan na tama ka, ikaw mismo ang pumirma. Sa may problemang report, ikaw mismo. Sinira ang sariling pinaghirapan, ang kinahinatnan mo ngayon. Karapat-dapat lang sa'yo. Ako. Pinakabagong balita online, ilang autoridad na eksperto, sabay-sabay naglabas ng analisis ng datos, par-parehong opinyon. Malaking pagkukulang sa core data, invalid ang konklusyon. Ang Academic Integrity website ay itinuring ang kaso ni Xiaohan bilang halimbawa. Wala na siyang reputasyon sa akademya. Prof. Xiao, may gusto pa po ba kayong sabihin? Ako. Naalala ko na. Yan. Ito ng datos, ikaw mismo ang nag-compute, binigay sa akin. Hindi ako nagkamali, ikaw ang nagkalkula ng mali. Pinatay mo ako. Hindi pwede. Nasaktan ko na si Yeshu. Huwag nang magalit pa si Xiaohan sa akin. Kung hindi, wala na talaga akong pwesto sa larangang ito. Prof. Xiao, hindi ko sinasadya. Prof. Xiao, inten lang po ako. Kulang sa karanasan. Akala ko tama ang datong ito. Gusto ko lang po talagang tumulong. Nakikita ko po kayo sa proyektong ito. Gabi-gabi puyat, si Pres. Yipa, laging binabagsak kayo. Pinag-alinahan. Ako, pasensya na po Prof. Xiao, hindi ko sinasadya. Nabong ka. Masyado akong nagmamadali. Paumanhin, ako ang may kasalanan sa inyo. Presidente, lahat ay kasalanan ko. Ako ang nagdala ng kapahamakan kay Professor Xiao. Nakikiusap ako, huwag ninyong tanggalin si Professor Xiao. Yan. Paumanhin, nagpadala ako sa emosyon kanina, hindi ito kasalanan mo. Professor Xiao, ako. Kusang loob akong magbibitiw. Basta lamang patawarin ako ni Presidente sa aking pagkakamali, at huwag kayong magalit sa inyo. Hindi ito kasalanan mo. Hindi mo rin sinasadya, huwag kang matakot, nandito ako. Xiaoshu, tungkol sa nangyari kanina. Ako ang nagkamali. Pero nakita mo naman, hindi ako ang dahilan ng maling datos, kundi. Si Nyanyan ay hindi rin sinasadya, intern lang siya. Gusto lang niyang tulungan ako, kaya nagkamali, ipinapangako ko sa'yo.
Mag-iingat na siya sa hinaharap. Tingnan mo itong bagay na ito. Pwede bang? Tapos na ito. Sige, Xiaohan. Tapos na ang press conference ngayon. Samahan mo muna palabas ang mga reporter. Nagpapasalamat din ako sa mga board member. Ayusin mo muna sila para makapagpahinga. Opo, Presidente. Kailangan ba akong manatili para tulungan kayo sa bagay na ito? Hindi na, ito ay personal na usapin. Ako ang nagkamali sa taong pinagkatiwalaan. Ako ang bahala. Sage. Mga Ginoo, tuloy na po. Xiaoshu, kahit ganun ang trato ko sa iyo kanina. Binigyan mo pa rin ako ng isa pang pagkakataon. Alam ko, ang 7 taon nating relasyon, hindi ito peke. Nasa puso mo pa rin ako, huwag kang mag-alala. Hindi ko na ulitin ito, sigurado ako, magiging maayos ang lahat. Huwag kang mag-akala, Xiaohan. Ang dahilan kung bakit ako umabot sa kung nasaan ako ngayon ay para hindi na ako mapahiya. Ang ibig kong sabihin sa pagtatapos ay tapos na tayo, wala ng koneksyon. Presidente, lahat ng kasalanan ay akin. Nakikiusap ako. Huwag ninyong tanggalin si Professor Xiao. Ako na lang ang tanggalin, yan, huwag kang ganyan. Ginawa mo rin yon para sa akin. Akala mo ba, nung sinuntok ko siya kanina, wala ka ng kinalaman? Yeshu, sinuntok mo ako. Yeshu, okay lang kung ako ang sinuntok mo, ako ang may kasalanan sa'yo. Pero si Nyanyan ay wala talagang kasalanan sa'yo. Pwede bang kahit isang beses maging makatwiran ka? Huwag kang basta-basta magalit. Dapat matagal na akong nanampal sa inyong lahat. Ngayon ginawa ko na, tapos na. Kailangan pa bang pumili ng oras at lugar? Ikaw, Xiaohan. Ulitin ko, mas mabuti pang dalhin mo si Jaime Anyan at umalis sa paningin ko. Kung may pangalawang beses, hindi lang mukha ang sasampalin ko. Tama na. Yeshu, kahit nung akala ko pinakasikat ako, gusto kong bigyan ka ng isa pang pagkakataon magsimula ulit. Bakit ganito ang nangyari sa'yo? 7 taon tayo. Para sa'yo. At sa Research Institute na ito, binigay ko ang lahat. Hindi mo ba ako mabibigyan ng isa pang pagkakataon? Marami na akong beses na nagbigay. Huwag mong kalimutan. Ikaw ang unti-unting nagpabaya kay Jaime Anyan hanggang sa ganito. Ikaw ang laging mali ang pinili hanggang sa sinira mo ang sarili mo. Xiaoshu, alam ko. Alam kong nasasaktan ka. Kung may mali ako, mababago ko. Ganito na lang. Ililipat ko si Nyanyan sa ibang opisina. At siguradong hindi na siya muling lilitaw sa harap mo. Ayos na ba yan? Huwag ka nang magtampo. Ituring mo na lang na tulungan mo ulit ako. Magsimula ulit tayo. Umalis ka. Xiaohan, ulitin ko. Ganap ka ng tinanggal sa buhay ko. Sa karera ko. Ganap. Ganap kang tinanggal. Xiaoshu. Guardia. Xiaoshu, pakinggan mo muna ako. Ikaw, anong ginagawa nyo? Asawa ko siya. 7 taon kaming mag-asawa. Nag-inarte lang yan, hindi niya ako talaga tatanggalin. Sir, umalis ka na ngayon. Bitawan mo ako. Ikaw. Bitawan. Professor Xiao. Professor Xiao. Bitawan mo ako. Bitawan mo ko. Sasabihin ko sa inyo, ganito nyo ako tatuhin. Pag mo tanggalin, Xiaoshu, hindi ko kayo palalampasin. Kausap ko kayo. Professor Xiao, huwag muna kayo mag-aksaya ng oras sa kanila. Mag-isip tayo ng paraan para mapatahan ang galit ni Principal Ye. Ginanyan ka na ni Xiaoshu. Nag-aalala ka pa rin sa aming dalawa. Hindi ko talaga maintindihan. Napakabuti mong babae. Bakit ba siya laging may problema sa'yo? Professor Xiao, okay lang ako. Ako ang nagkamali ngayon. Mag-isip tayo kung paano mapapatahan ang galit ni Principal Ye. Basta sundin mo lang ang sasabihin ko. Tiyak na maibabalik ko siya sa'yo. Talagang maibabalik mo siya. Maniwala ka. Tiyak na maibabalik ko kayo. Sa dati. CJ. Salamat talaga sa iyo ngayon. Kung hindi ka tumulong sa pagpili ng mga regalong ito, hindi ko talaga alam kung paano siya mapapatahan. Dapat lang yun. Basta makapagbati kayo ni Principal Yi, gagawin ko ang lahat. Xiaohan, ang tanga-tanga mo talaga. Kung dadalhin mo ang mga regalong ito, lalo lang magagalit si Yeshu. Hindi na kayo muling magkakasundo. Pero buti na lang tanga ka. Kapag tuluyan na kayong naghiwalay ni Yeshu,
Lalo mo lang mamahalin ang taong to, na hindi ka iniwan. Ang yaman mo sa mga nakaraang taon, madali ko lang makukuha. Yan. Halika na. Oh, ayan na ako. Yeshu. Nagkamali lang ng kaunti si Xiaohan. Mayaman at may kakayahan siya. Milyon-milyong regalo para humingi ng tawad. Kayang bilhin ng malang pag-aatubili. Kung ayaw mo, gusto ko. Hintayin mong makita mo akong gumastos ng pera ng asawa mo. Ano ang ginagawa ninyo? Bahay ko to, huminto kayo. Pinapunta kami ni Miss Ye. Yeshu. Siya ang nag-utos na ilipat ang mga ito. Professor Xiao, talaga bang palalayasin ka ni Principali? Impossible. Hindi siya ganoon kasama. Hinto. Sabi ko huminto kayo. Xiaoshu, bakit mo hinayaan na alisin nila ang lahat sa bahay? Nababaliw ka ba? Ginong Chiao, wala na kayong koneksyon ni President Yi. Mangyaring panatilihin ang distansya. Ano ka ba? Kay Yeshu ako nagsasalita. Umalis ka dyan. Kung may sasabihin ka, dyan ka na lang magsalita. Ano ang ibig mong sabihin? Xiaoshu, wala ka bang kahit konting pamamahal bilang mag-asawa? Wala talaga. Xiaohan, huwag kang magpatawa. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na mag-asawa tayo. Mahal. Pasensya na. Alam kong mali ako. Tingnan mo. Marami akong regalong binili para sa'yo, kwintas, pulseras. At mga limited edition na bag, mga paborito mo. Xiaohan, sa tingin mo ba? Kapag binili mo ang mga bagay na ito, ang mga nangyari noon, ay mabubura na. Ano pa ang gusto mo? Kailangan ba talagang lumuhod ako at magmakaawa sa'yo para masiyahan ka? Hindi na kailangan. Kapag ikaw ang lumuhod at nagmakaawa, nakakadiri lang ang pakiramdam. Dalhin mo ang basurang binili mo at umalis ka. Hindi ko kailangan. Basura. Ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kasama ko si Nyanyan habang pinipili ang bawat isa. Kung hindi mo gusto, huwag mo tanggapin, pero hindi mo kailangan. Magsalita ng masasakit na salita. Sinyan ang tumulong sa pagpili. President Yi, gusto ko lang sana na magbati kayo ni Professor Xiao. Wala akong ibang intensyon, ako. Issue. Huwag kang magpakalabis. Kahit na hindi maunawaan ni Nyanyan, humingi na siya ng tawad sa'yo. Bakit mo siya binabangga? Isa lang siyang intern. Ikaw naman ang nakatatanda, ang guro niya. Kailangan bang maging ganito kalupit? Hindi ko siya binabangga. Hindi. Kung gayon, ikaw ang binabangga ko. Xiaohan, kahit na nakakainis ang green tea na ito, ikaw ang tunay na may kasalanan. Ikaw ang nagpahintulot sa kanya na abusuhin ako. Iniwasan mo ang katotohanan para protektahan siya, ngayon humihingi ka ng tawad. At pinasama mo pa siya para mamili ng regalo. At nagalit ka pa sa akin dahil sa kanya, puno ng paratang. Ikaw ang lubos na sumira sa relasyon natin. Ako. Ay. Xiaoshu. Itinuring ko lang siyang junior. Itinuring ko lang siyang kapatid. Tayo ang mag-asawa. Wala ka bang pag-unawa at pang-unawa kahit sa maliit na bagay na ito? 7 taon tayong magkasama. Wala ka bang pakialam sa ating pagsasama? Ang pagsasamang iyon sa iyo. Matagal ko nang tinanggihan. Tingnan mong mabuti kung ano talaga ang nilagdaan mo. Kasunduan sa paghihiwalay. Hindi ito possible. Ang nilagdaan ko noon ay kontrata para sa pagbabalik ni Nyanyan. Yeshu, nilinlang mo ako para lumagda. Nilinlang. Parehong nakalagay ang 2 dokumento. Ikaw mismo ang lumagda nang hindi man lang tumingin. Xiaohan, mula nang lumagda ka. Wala na tayong koneksyon. Hindi ito totoo. Yeshu, asawa mo ako. Hindi mo ako maaaring katuhin ng ganito. Hindi na. Presidente Yi, makipag-ayos na kayo kay Professor Xiao. Mahal na mahal ka niya. 7 taon ninyong pagsasama. Matatapos lang ba ito? Nyanyan. Sayang ang galing mong umarte, hindi ka naging artista. Hindi ba't iyon ang gusto mo nang hiwalayan ko siya? Presidente Yi, ako po ay... Tumahimik ka.
Ayaw ko nang panoorin ang pagtatanghal ninyong dalawa. Guardia, paalisin mo siya. Professor Xiao. Ikaw. Yeshu. Nais lang niyang magkabati tayo. Mabuti ang kanyang hangarin. Anong karapatan mong tatuhin siya ng ganyan? Bahay ko ito. Ako ang magdedesisyon kung sino ang maaaring pumasok. Ako ang masusunod. Hindi lang si Jenny Anyan. Kahit ikaw, Xiao Han. Kailangan mong umalis ng maayos. Sunan, palayasin mo si Xiao Han. Opo, Presidente. Huwag mo akong hawakan. Yeshu. Sapat na ang pagiging tapat ko sa paghingi ng tawad. Kung ganyan ka katigas, huwag kang magtaka kung maging mabagsik ako sa'yo. Hindi ba gusto mong magkalkula? Ang bahay na ito ay binili namin pagkatapos ng kasal. Ito ay may tuturing na ari-arian naming mag-asawa. Wala kang karapatang magdesisyon ng basta-basta. Ako rin ay may-ari ng bahay na ito. Ari-arian ng mag-asawa. Tingnan mo mabuti, ang bahay na ito ay binili ko gamit ang sarili kong pera. Binayaran ko ng buo. Sa titulo ng lupa, simula't simula pa, wala ang pangalan mo. CJ. Kahit sabihin natin sa iyo ang bahay na ito, paano naman ang iba? Ang mga muebles, ang dekorasyon. Dapat may parte ako dyan, hindi ba gusto mong magkalkula? Ngayon, sasagutin kita ng buong linaw. Napagkasunduan natin noon, ikaw ang bibili ng bahay, ako naman ang mga muebles. Ito. Sopa, mesa, carpet, at kurtina, lahat yan ay binili ko gamit ang aking card. Tigilan mo na ang mga walang kabuluhang salita. Ang kaunting pera mo, wala akong pakialam. Sapat na ba ang 1,000,000? Ikaw, Ang mga binili mo ngayon ay binibili ko na lahat. Mula ngayon, lahat ng ito ay sa akin na. Ilabas niyo ang lahat ng ito sa harap niya. Putulin at sunugin niyo lahat. huwag. Tumigil kayo. Tumigil. Hindi ko sinabing pumayag ako. Para mag-dispose ng basurang binili ko, kailangan pa ba ng pahintulot mo? Huwag kang magpatawa, Xiao Han. Yeshu. Ganito ba talaga kalupit ang puso mo? May puso ka ba talaga? Kung maghiwalay tayo, dapat malinis ang paghiwalay. Sa tuwing nakikita ko ang mga binili mo bawat segundo. Nakakasuya talaga. Yeshu, ikaw, ano ang ginagawa mo? Ginong Xiao, pakiusap, umano ko kayo. Sasabihin ko sa inyo, ang bahay na ito ay akin din, asawa ko siya. Huwag niyo akong pigilin. Samahan nyo na palabas si Ginong Xiao. Ikaw. Hindi ako alis. Bitawan niyo ako. Sinasabi ko sa inyo na bitawan niyo ako. Bahay ko ito. Inuutusan ko kayong dalawa na bitawan niyo ako. Maghihintay ako dito para kay Xiaoshu. 7 taon na. Hindi ito ang unang beses na nag-away kami. Basta humingi ako ng tawad sa kanya. Tiyak na magpapadala siya. Ikaw, bitawan mo ako. Ikaw. Ano ang gagawin niyo? Buksan niyo ang pinto. Ikaw. Xiaoshu. Paano nangyari ito? Hindi mo na ba talaga ako gusto? Professor Xiao, sa wakas lumabas ka na. Naghihintay ako sa'yo. Professor Xiao, bakit ganyan ka na? Si Principal Yi, hindi ba? Hindi ka niya pinahirapan. Ako ang dahilan kala ikaw at si Principal Yi. Nagkaganyan na ngayon. Kasalanan ko ang lahat. Hindi mo kasalanan to, pero ngayon, hindi muna ako makakauwi. Hindi ko alam kung gaano pa katagal siya magwawala. Huwag kang mag-alala, Professor Xiao. May dormitoryo pa ako sa Research Institute. Medyo masikip lang, pero pwede nang tirahan. Tumira ka muna sa akin pansamantala. Mas madali pang makipag-usap kay Principal Yi. Yan. Salamat. Sa panahong to, ikaw na lang ang may gusto pa tumulong sa akin. Professor Xiao. Dapat lang naman. Tara, uwi na tayo. Principal Yi, may abiso mula sa dormitory management. Si Janet at Xiao Han ay pumunta sa employee dormitory. Employee dormitory. Halos ko nang makalimutan na aprubahan pala ang kanyang rehearing agreement. Employee pa rin siya ng institute. Janet, akala mo ba talaga ginto si Xiao Han? Makikisama siya sa hirap, naghihintay ng magandang kinabukasan. Principal Yi, kailangan ba nating agad na tanggalin si Jiang Yanyan sa trabaho at palayasin silang dalawa? Huwag. Bigyan natin siya ng pagkakataong magpakitang gilas. Gusto kong makita kapag wala na ang suporta ko. Yan, magiging ginto pa rin ba siya para sa kanya? Para alagaan ang ibon niyang ito. Sabihin sa logistics, bawal ang hindi residente sa employee dormitory. Sabihin kay Jiang Yanyan at Xiao Han. Ay, si Jiang Yanyan lang ang manirahan sa dormitory. O kaya, pareho silang lumayas.
Yan. Pasensya na sa'yo. Dito ka pa napapastay. Basta kasama kita. Kahit saan, okay lang. Ikaw pa rin ang mabait sa akin. Hindi tulad ni Issue. Pero dahil sa isang maliit na pagkakamali, ginawa mo akong parang patay na patay. Ano bang 7 taong pagmamahalan, relasyong mag-asawa, lahat yan peke? Prof. Sir Xiao, swerte lang talaga ang problema mo. Pero alam kong kaya mo, naniniwala ako. Makakaahon ka rin, sigurado ako. Yan, sa panahong to, ikaw lang ang naniniwala sa akin. Huwag kang mag-alala. Kapag nakabawi na ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Hindi tulad ni Yeshu na walang puso. Gagawin kong masaya ang buhay mo. Titira tayo sa pinakamalaking bahay, bibilhan kita ng pinakamahal na bag. Prof. Sir Xiao, hindi ko kailangan ang mga yun. Ang gusto ko lang, maging maayos ka. Yan. Sino yan? Ginong Chiao, taga-logistics kami ng Research Institute. Ang dormitoryong 2. Pa sa mga empleyado lang, hindi kayo pwedeng tumira dito. Lumabas na po kayo, ngayon din. Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung gaano kalaki? Ang naitulong mo sa Research Institute na to. Siyempre alam namin, pero wala ka ng kinalaman dito. Kung hindi dahil kay President Yi, wala ka sa posisyon mo ngayon. Ngayon, wala ka ng koneksyon dito. Makipagtulungan ka na lang. Lumabas ka na, ngayon din. Si Yeshu, grabe talaga ang katapangan. Kahit sa dormitoryo, ayaw pa akong patuluyin. Ayaw patuloyin, sige. Prof. Sir Xiao, alis na tayo. Yan. Prof. Sir Xiao, kahit saan ka pumunta, Sasamahan kita. hindi ko sasayangin. Ang tiwala mo sa akin. Akala ba ni Yeshu kapag umalis ako dito? Wala na akong pupuntahan? Sabihin mo sa kanya, imposible yon. Mag-empek ka, sa hotel muna tayo ngayon. Bukas, dadalhin kita bumili ng bahay. Sage. President Yi, umalis si Xiao, Han kasama si Jiang Yanyan. Sabi pa niya, maghahanap daw sila ng bahay. Sa sweldo lang niya. President Yi, baka nakalimutan ninyo, meron pa kayong isang bank card para sa mga gastusin sa pamilya. Mga 10 milyon ang laman. At si Xiao Han, may hawak pa ng supplementary card na pwedeng gastusin ng walang limit. Hayaan mo siyang gumastos. Humanap ka ng magaling na abogado, ihanda ang mga ebidensya. Tingnan natin. Kung magkano ba talaga ang kayang gastusin niya? Mas lalo pa akong magmamasid. Hindi mo ba ang lahat? Sa mga ari-ariang ito, kung wala ang aking suporta, kaya niya. Mabayaran ito. AMM. Magandang araw, Gino at Binibini. Naghahanap po ba kayo ng upahan o bibilhin? Titingin muna kami. Sige, dito po tayo. Ito ay 2 bedroom unit. Simpleng dekorasyon. Sakto para sa 2 tao. Hindi ito pwede. Masyadong maliit ang sala at pangit din ang liwanag. Prof. Sir Xiao, hindi talaga bagay sa'yo. Ang upa nito ay 30,000 lang kada buwan. Napakasulit. Hindi ito pwede. Hindi ako sanay. Baka gusto mong tingnan ito. Ito ay 3 bedroom unit. Ito ay mas hindi pwede. Luma na ang mga muebles at lipas na ang disenyo ng sahig. Yan. 2 tao lang tayo, kailangan ba ng ganito kalaking bahay? Nag-apologize kay Shu. Kayang gumastos ng milyon para sa regalo. Pero sa akin, ang kuripot mo, Kailangan pa ring magkunwari. Kung hindi, talagang hindi siya gagastos. Prof. Sir Xiao, pasensya na. Ako ang kulang sa pag-iisip. Akala ko, dati. Nakatira ka sa mga malalaking bahay, hindi mo talaga magugustuhan ang ganito. Alam ko, hindi ako makakapantay kay President Yi. Nung kay Presidente ka, nakatira ka sa mga malalaking bahay na binili ng buo. Pero sa akin, magrerenta ka lang. Ako ang dahilan kung bakit ganito lang ang tinitirhan mo ngayon. Alam ko, hindi ako makakapantay kay President Yi. Niyan. Sino ang nagsabing magrerenta tayo? Ah, Gino, ibig sabihin ay, bibili ako. Maghanap ka ng bahay na malaki para sa akin. Nangako ako sa'yo na ibibigay ko ang pinakamaganda. Huwag ka nang maghanap. Bilhin na lang natin yung katabi ng kay Yeshu. Ginong Xiao, ang bahay na yon ay kasalukuyang ipinagbibili. Ang presyo ng may-ari ay 18 milyon. Magkano? 18 milyon. Prof. Sir Xiao, masyado bang mahal? Baka, magrerenta na lang tayo. Alam ko, hindi ako karapat-dapa.
sa ganitong bahay. Hindi mahal. Magkano ang pinakamababang down payment? Pinakamababa ay 30%, 540,000. Hintayin mo ako sandali. Magbabayad ako. Sir, gusto ninyo bang magbayad gamit ang card o mag-scan ng QR code? Card. Sir, nag-prompt na kulang ang balance. Impossible. Sa mga nakaraang taon, may mga naging resulta rin ng aking pananaliksik. At ang share mula sa proyekto, dapat sapat ang pera sa card. Sandali lang po. Hello. Gusto ko sanang magtanong tungkol sa balance ng aking bank card. Mr. Chiao, may regulasyon ang bangko sa inyong investment. Kung kayo ang dahilan ng pagkasira ng kontrata, kailangan magbayad ng kompensasyon. Malaking halaga ng penalty. Ang mga bank card sa ilalim ng inyong pangalan ay sunod-sunod ng na-auto-deduct. Nawala lahat. Meron pa rin po. Tutulungan ko kayong i-check. Sabi ko na nga ba, kahit wala si Yeshu, may ilang pundasyon pa rin ako. Hindi naman sigurong wala akong pambili ng isang bahay. And Xiao, Ang kabuwang balance ng inyong bank card ay 3 piso at 4 na sentimo. Aki-confirm po. Hello, Mr. Xiao. May iba pa po ba kayong itatanong? Sir, bibilhin niyo pa po ba ang bahay na ito? bibilhin. Sandali lang. Yeshu, huwag mong isipin na pag wala ka. Wala na akong magagawa. Kahit walang pera. Marami akong koneksyon. Presidente Zhang, Professor Chiao, medyo masikip lang ang bulsa ko ngayon. Gusto ko sanang manghiram ng kaunting pera para sa puhunan. Professor Chiao, hindi sa ayaw kitang tulungan, pero si President Yi ay nagpaabot na. May pakikipagtulungan pa kami sa Research Institute. Huwag ninyo akong pahirapan. Professor Chiao, narinig ko na nagdiborsyo na kayo ni President Yi. Medyo hindi rin ako comfortable. Maghanap na lang kayo ng iba. Mga matatandang pusong ito. Noong ipinakilala kayo sa akin ni Yeshu, ang galing ninyong magpuri. Mabuti. Ngayong alam ninyong nagdiborsyo na ako, ganyan na ang ugali ninyo, no? Professor Xiao, anong nangyari? Kung sa tingin ninyo, hindi talaga angkop na tumira sa tabi ni President Yi, eh di huwag na lang. Hindi rin namin siya kayang kontrahin. Kung magerenta na lang, pwede rin naman. Kasya na yan para sa tulad naming maliit na tao. Hindi kailangang bilhin ang bahay na ito. Ang card na ito ay ang supplementary card namin ni Xiaoshu para sa gastusin ng pamilya. Sa mga nakaraang taon, hindi rin naman kakaunti ang aking naibigay. Ang milyon-milyon sa card na ito, dapat kahit papaano ay kalahati ay sa akin. Karapatan kong gastusin ito. Mag-swipe. Sige. Tara, pirmahan natin ang kontrata. Principal Yi, anong nangyari? Wala. Hindi na kailangang maghintay ng 1 buwan para kumuha ng divorce certificate. Maghanda ka na lang para sa kaso ng diborsyo. Xiao Han, gusto kong makita. Kung bawat sentimong ginastos mo, kahit ibenta mo lahat. Makakabayad ka pa ba? Sir, ito po ang card ninyo. Ito po ang kontrata natin. Paki-check ninyo. Kung wala namang problema, pwede na nating pirmahan. Hoy, Yeshu, hindi ba't sinabi mo? Hindi mo na isasaalang-alang ang pagiging mag-asawa. Ngayon, bakit mo naisipang tumawag sa akin? Bakit? Nakita mo talagang alis na ako kasama si Nyanyan. Nagsisisi ka na. Nag-ilusyon ka. Xiao Han, ipinaalam ko sa iyo pagkatapos ng 3 araw. Siguraduhin pumunta sa korte para sa kaso ng diborsyo laban sa akin. Ni hindi mo na mahintay ang 1 buwang cooling off period. Ganun ka ba gustong makipaghiwalay sa akin? Ayoko nang makipagtalo sa taong tulad mo.
Bayaran mo lang ng maayos ang pera. Bibigyan pa kita ng pagkakataong umalis ng walang dala. Huwag mo akong insultuhin. Dahil ayaw mo na sa pamilyang ito. Huwag kang magalit kung hindi kita pagbibigyan. Ang mga ari-ariang konjugal. Hati tayo. Huwag mong isiping mag-isa mong sasakupin lahat. Magkita na lang tayo sa korte. Sigurado ka ba? Sigurado ako. 3 araw magkita tayo sa korte. Huwag kang magsisi. Professor Xiao, talaga bang kakasuhan mo ng diborsyo si Principal Yi? Inipit na niya ako sa ganitong kalagayan. Wala na akong dahilan para bigyan siya ng mukha. Hati tayo sa ari-arian. Yun naman ang tama. Kakasuhan para hatiin ang ari-arian. Hindi ba't mas marami ang makukuha ko? Napakayaman ni Yeshu. Baka milyon-milyon ang makuha ko. Pagdating ng panahon, ang perang yun. Lahat ay akin. Xiaohan, pinili kita. Tama nga ang desisyon ko. Xiaohan. Sinabi mong marami kang isinakripisyo para sa pamilyang ito. Pero sa financial report na ito, wala namang pangalan mo. Gusto mo pang gastusin ang pera ko. Hatiin ang ari-arian ko. Maghanda ka na lang magbayad at humingi ng tawad. Umalis ka ng walang dala. Bakit nandito na naman siya? Nandito pa siya sa Research Institute. Nga. President Yi. Ako na. Anong sasabihin mo? Sabihin mo na. Jayang yan. Ang mga experimental na datos na hawak mo, halos wala ng tama. Bawat isa ay kailangang i-verify uli ng mga kasamahan mo. Talagang hindi ka. Karapat dapat sa trabahong ito. Pumunta ka sa EUC at kunin mo ang notice ng pagtanggal. President Yi, huwag mo nang alalahanin ang mga maliliit na bagay na yon. Pumunta ako sa kumpanya. Ay para lang makita ka. President Yi, anong silbi ng pagpupursige mo araw-araw? Buong araw nag-aproba ng mga dokumento, namamahala ng mga proyekto. Pagod na pagod. Hindi tulad ko, konting diskarte lang ang kailangan. Para sumunod sa aking si Xiao, hanang buong buo. Gumagastos ng daan-daang libo hanggang milyon. Nakikita mo ba? Ang kwintas na ito, 20,000. Ang pulseras na ito, 35,000. Ang singsing na ito, 50,000. At yung bahay na yon, 18 milyon. Nakapangalan sa akin. 7 taon na kayong kasal ni Professor Xiao. Anong binili niya para sa'yo? Tingin ko, alakang isang disenteng alahas sa buong katawan mo. Isang walang kwentang sirang manika. Itinuturing mo ka rin kayamanan. Talagang hindi ka bagay sa mataas na lipunan. Bukas palad siksiyaohan sa iyo. Pero nagtataka ako. Jayang yan. Kung may magsasabi na dapat mong bayaran. Ang lahat ng mga gastos mong iyon, kaya mo bang bayaran? Bayaran. Si Xiaohan ngayon ay sumusunod sa akin ng buong buo. Paano niya ako papabayarin? Ikaw ang dapat mag-alala. Kapag nanalo sa kaso si Professor Xiao laban sa iyo. At kinuha ang kalahati ng ari-arian mo, tingnan natin kung paano ka magyayabang. Sige, hintayin ko. Hintayin kong makita ang ekspresyon mo sa korte habang pinapabayaran sa iyo. Ang bawat gastos mo. Professor Xiao, bakit hindi mo man lang inayos ito? Abala pa ako sa dati kong pagsasaliksik, wala akong oras. Ikaw na ang mag-ayos. Ako ang mag-aayos. Noong nandito pa si Xiao Shu, siya ang gumagawa nito. Ngayon wala na siya. Siyempre ikaw na ang bahala. Professor Xiao, ang laki-laki ng bahay na ito, mag-isa lang ako. Paano ko ito maaayos? Mag-hire na lang kaya tayo ng katulong. Sige, ikaw na ang bahala. Abala ako ngayon. Huwag mo akong istorbohin. Hindi ko inakalang magiging ganito ang buhay ko. Meron na akong katulong sa bahay para mag-alaga sa akin. Professor Xiao, tingnan mo to, 20,000 isang buwan. Lahat tasali, ano sa tingin mo?
Di ba sinabi ko na, ikaw na ang bahala diyan? Sige, ikaw na ang magbayad. Ako na. Noong nandito pa si Xiaoshu, siya ang bahala sa mga gawaing bahay. Maliit lang tong halaga, bayaran mo na. Ganun lang naman yon, di ba? Ako na. Professor Xiao. Ikaw ang nagsabing bibigyan mo ako ng magandang buhay, pero ngayon, kahit ganito kaliit na halaga, ako pa rin ang magbabayad. Professor Xiao, sa tingin mo pa rin, di ako karapat-dapat, di ba? No. Nandito pa si Principal Yi. Lahat ng gamit sa bahay ay pinakamaganda. Naiinggit ako noon. Pero ngayon, ako. Sige na. Ako na ang magbabayad. Huwag ka nang magsalita. Professor Xiao, alam kong ikaw ang pinakamabait. Dati, di ko kailangang mag-alala sa mga ganitong bagay. Si Xiaoshu ang bahala sa lahat. Inaayos niya ng maayos. Laging malinis ang bahay. Mainit ang pagkain, pati mga damit ko. Siya ang nag-aayos bago ko isuot. Professor Xiao, tingnan mo to, 30,000 isang buwan. Gold na katulong, marunong magluto ng western food at dessert, at ito. Personal na butler, 50,000 isang buwan. Si Xiaoshu, di kailangan nagreklamo sa mga bagay na may kinalaman sa pera. Kapag nagsimula na ang hiwalayang kaso, ang mga ay sa bahay. Hati lang kami ni Xiaoshu. Masasaktan din siya. Siguro, dapat bigyan ko pa si Xiaoshu ng isa pang pagkakataon. Ito, Professor Xiao, tingnan mo. Yan. Ikaw na ang bahala dito, ako na ang magbabayad. May mga bagay pa ako tungkol sa hiwalayang kaso, gusto kong kausapin si Yeshu. Professor Xiao. Principal Yi, ito ang research report ko sa proyekto. Maaari nito maayos ang mga maling datos na iniwan ni Xiaohan. Paki-check mo, maipagpatuloy na ang proyekto. Kaya ka pala nag-overtime nitong mga nakaraang araw para dito. Principal Yi, sapat na ang ginagawa mo, di mo na kailangang mag-alala sa mga problemang ito, ako na ang bahala. Magaling. Salamat sa papuri, Principal Yi. Sunan, 7 taon ka ng kasama ko. Sa lahat ng aking proyekto at pag-aaral, ikaw ang nasa likod nito. Ngayon wala na si Xiaohan sa tingin ko. Ikaw ang bagay sa pwesto niya. Presidente Yi, kulang pa ang aking karanasan. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Kung kaya kong itaas si Xiaohan, kaya kitang itaas. Pirmahan mo ito. Mula ngayon, ang pwesto at benepisyo ni Xiaohan ay magiging sa iyo na. Magaling ka. Presidente Yi, naiintindihan ko. Hindi kita bibigin. Maghanda ka na. Umalis ka, may sasabihin ako kay Yeshu. Umalis ka. Pasensya na, Presidente Yi. Hindi namin siya napigilan. Umalis ka muna. Opo. Xiaohan. Ano ang layunin mo sa pagpasok sa opisina ko? Xiaoshu, may sasabihin ako sa'yo. Kami lang ang mag-uusap, umalis ka muna. Pasensya na, si Presidente Yi lang ang sinusunod ko. Siksunan ay tao ko at hindi ikaw. Sa tingin ko, hindi siya ang dapat umalis. Ikaw dapat umalis. May personal tayong pag-uusapin tungkol sa damdamin. Ano ang karapatan niyang makialam? Ibang tao. Xiaohan, naghahanda na tayo para sa kaso ng diborsyo. Sa pagitan natin, trabaho lang, walang damdamin. Lalong walang personal na usapan. At siksunan, siya ang bagong pinuno ko. Siya ang pinagkakatiwalaan kong tauhan at pinapabayaan ko siyang manatili. May karapatan siyang manatili. Binigay mo sa kanya ang pwesto ko. Tama, mula ngayon sa sandaling ito. Ano ang karapatan niya sa pwesto ko? Ang pwesto mo ay ibinigay ko sa iyo. Kung kaya kong ibigay, kaya kong bawiin at ibigay sa mas karapat-dapat. Yeshu, bakit mo ibinigay ang aking mga bagay sa ibang tao? Akala ko pa naman naawa ka sa akin na ibibigay mo sa akin ang kalahati ng iyong yaman. Ang mga bagay na iyon ay akin, walang kinalaman sa iyo. Guardia, ilabas si Ginoong Xiao. Sige, maghintay ka. Bukas sa korte, kukunin ko ang lahat ng aking pinaghirapan. Ibabalik ko ang lahat. Pagsisisihan mo ito ng lubusan. Umalis ka sa harap ko. Xiaohan. Tingnan natin kung sino sa atin ang makakabawi ng lahat sa korte bukas.
Ikaw ba o ako? Kinukumpirma ang pagkakakilanlan na nasasagdal at nagsasagdal. Walang pagtutol sa mga taong narito sa korte. Ang nagsasagdal na si Xiaohan. Maaari mo nang ilahad ang iyong hiling sa paghahabol. Kasama ang mga kaugnay na katotohanan at dahilan. Ito ang mga paglilingkod at perang inilaan ko. Habang kasal kami ni Eanye, Yeshu. Malaki ang naitulong ko sa pamilya at sa institusyon. Hinihiling kong bayaran ako ni Eanye, Yeshu sa serbisyo. Pinsala sa isipan at bahagi sa proyekto. Kabuuan, 12 milyon. At hatiin ang kalahati ng kanyang mga ari-arian tulad ng villa, sasakyan at deposito. Kabuwang hiling, 87,300,000. Yaman na to. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamataas. May nais bang sabihin ang nasasakdal? Ginoong hukom, may ebidensyang isusumite si Xiaohan. Ako rin. Ano to? Sa loob ng 7 taon, ang kita ko ay 20 beses ng kita ni Xiaohan. Pero ang gastos ko, hindi umabot sa kaliit-liit ang bahagi ng kanyang gastos. Ang mga luho niyang binili para sa sarili. Tulad ng mamahaling suit, relo at alak. Ay higit pa sa gastos ko at ng buong pamilya. Bago ang diborsyo dahil sa pandaraya ni Xiaohan sa akademya. Nabigo ang proyekto ng institusyon. Direktang pagkawala, 20 milyon. At ako ang nagbayad nito mula sa sariling bulsa. Sa 7 taon ni Xiaohan, lahat ng kanyang kain, inuman at libangan ay galing sa akin. Patungkol sa proyekto, galing din sa akin. Ang ambag niya sa pamilya at trabaho, hindi umabot sa ika-10. Ginoong hukom. Ang sinasabi ko ay nasa ebidensyang isinumit ko. Pakitingnan po. Huwag kang magbiro. Hindi umabot sa ika-10. Hindi mo lang talaga. Nakikita ang mga ginawa ko. Mali ka, Xiaohan. Naaalala ko lahat ng ginawa mo. Naalala mo ba ito? Pebrero 14 na, 4 na taon na ang nakalipas. Araw ng mga puso. Sabi mo may sorpresa ka, dinala mo ako sa mall. Pero bumili ka ng relong nagkakahalaga ng 1 milyon para sa sarili mo. Sa akin, bulaklak na 100 piso lang. Ito na. Ibalot mo. Mahigit 1 milyon? Professor Xiao, ang sarap mo sa sarili mo. Asawa. Ang relo ang pangalawang mukha ng lalaki, kaya dapat pumili ng maganda. Ang sarili mo, ang laki ng gastos mo. Eh yung regalo mo para sa asawa mo, ako. Di ba binilhan kita ng bulaklak? Ito, naitago mo pa pala ito. Hindi lang iyan. Ito pa, noong Agosto 3 taon na ang nakalipas. Sabi mo sasama ka sa akin sa academic conference. Kailangan mo ng bagong suit, pumayag ako. Ang ending, bumili ka ng suit na nagkakahalaga ng mahigit 100,000. At dagdag pa rito, gumastos ka ng mahigit 200,000. Para bumili ng limited edition na sapatos. Tingnan mo, ang bago kong suit, maganda ba? Magaling ang taste ko, di ba? Siyempre naman. Ang suit, 138,000. Ang sapatos, 200,000. Di ba sabi mo suit lang ang bibilhin? Nadala lang yung sapatos. Sa academic conference. Ako ang mukha ng Research Institute, okay lang magsuot ng maganda. Bakit? Ang dami mong pakialam. At ito pa, mga binili mo gamit ang family funds. Mga mamahaling luxury items at consumer goods. Kasama na ang bahay na binili mo kamakailan lang. Mga alahas na binili mo para kay Jiang Yan. At ang katulong, si Xiaohan. Gumastos ng pera ko para magyabang, wala ka talagang hiya. Family assets, ito. Hindi ba ito lahat ay kay Xiaohan mismo? Professor Xiao, magsalita ka naman. Xiaohan, akala mo ba lahat ng ginawa mo? Hindi ko naaalala. Ako? Huwag ka nang magdahilan pa, hintayin mo na lang ang hatol sa iyo. Your Honor, na-verify na ba ang lahat ng ebidensyang isinumit ko? May mali ba? Ang korte ay nagsuri na sa lahat ng financial evidence na isinumite ng akusado, si GNG, Yeshu, at walang nakitang pagkakamali. Kaya, ipinahahayag ng korte ang sumusunod. Lahat tumayo. Ang nagsasakdal, si Xiaohan. Ang kahilingan na hatiin ang conjugal property ay tinanggihan. Ang nagsasakdal, si Xiaohan, ay dapat magbayad ng pinsala. Sa akusado, si GNG, Yeshu, ng kabuwang 100 milyon. 3,700,000, 3,623 piso. Ang lahat ng legal fees sa kasong ito ay sasagutin ni Xiaohan. Adjourned.
Jayang ni Anyan. Akala mo matapos siksiyahan. Wala ka na sa usapan? Lahat ng kinuha mo. Babawiin ko ng buong buo. Babawin. Yeshu, ano ibig mong sabihin? Wala akong sasabihin sa'yo. Hintayin mo rin ang supuena ng korte. Yeshu. Pasensya na. Hindi ko alam na ginawa mo itong lahat para sa akin. Akala ko, hinahamak mo ako. Akala ko, sinasadya mong ibagsak ako. Xiaohan. Alam mo naman, ginamit mo ang pera ko para sa ibang babae. Ginamit mo ang tiwala ko para mandaya at magsinungaling. Inabuso mo ang pag-unawa ko. Ginamit mo lahat ng binigay ko sa'yo. Tapos ako pa ang sinisi. Akala mo ang posisyon mo ngayon. Saan galing? Lahat ng meron ka, binigay ko sa'yo. Kung hindi mo ito pahahalagahan, babawin ko lahat. Isang bilyon, Xiaohan. Nakautang ka sa kanya ng 1 bilyon? Hindi ko rin alam kung bakit nangyari ito. Hindi ba't sinabi mo, mahahati mo ang kalahati ng ari-arian niya? Makakakuha ka ng ilang milyon. Ngayon, ikaw pa ang may utang na 1 bilyon. Hindi, paano pwedeng sa kanya lahat ang perang ito? 7 taon tayong nag-asawa. Wala ka bang kahit 1 sentimong ipon? Ikaw ang may kasalanan. Mali ang data ng eksperimento mo. Lahat ng kontrata sa pamumuhunan, kinansela. Kailangan ko pang magbayad ng napakalaking multa. Ikaw ang may pananagutan kung bakit umabot sa ganito ang sitwasyon. Pananagutan ko, Xiaohan. Malinaw na dahil sa'yo, sa pagiging walang kwenta mo. Ikaw, Ginoong Xiaohan. ako, Ito ang Notice of Execution ng korte. Ayon sa hatol sa diborsyo, kailangan mong bayan si GNG, Yeshu, ng 1 bilyon at 73 milyon, 362 piso. Dagdag pa, ayon sa investigasyon, ang isang bahay na binili mo kamakailan, kasama ang mga gamit, lahat ay galing sa personal na account ni GNG, Yeshu. Aming babawiin ayon sa batas, para pandagdag sa bayad pinsala. Ano? Babawiin. Nakapangalan sa akin ang bahay na ito. Bakit mo babawiin? Binibining Jiang Yan. Ang bahay na ito, based sa investigasyon sa bank records. Lahat ay galing sa joint family account, ni na Ginoong Xiaohan at GNG, Yeshu. Si Ginoong Xiaohan ang walang pahintulot na gumamit ng pondo ng pamilya. Ang mga regalo sa ibang babae, ayon sa batas, lahat yan dapat isauli, Ginoong Xiao. Tandaan ang huling araw para sa pagsasagawa ng hatol. Ano? Kaya pala. Kaya pala ang perang ginastos ko. Pera pala ni Yeshu. Paano nangyari to? 7 taon tayong kasal ni Professor Xiao. Anong binili niya para sa'yo? Tingnan ko sa'yo, wala ka man lang magandang alahas. Isang walang kwentang manika, pinagmamalaki mo pa. Nakakahiya talaga. Mukhang generous si Xiaohan sa'yo. Pero curious ako. Jayang ni Anyan. Kung may magsasabing, kailangan mo ibalik lahat ng ginastos mo, kaya mo ba? Ibalik. Si Xiaohan ngayon, sunod-sunuran sa kin. Imposibleng pabalikin yan. Ikaw ang dapat mag-alala. Kapag nanalo sa kaso si Professor Xiao, at nakuha kalahati ng ari-arian mo, tingnan natin kung mayabang ka pa. Sige, hintayin ko. Xiaohan, wala kang kwenta. Ako pa ang nagyabang kay Yeshu. Sabi ko, tama ang pinili ko. Pero simulat sa pool, ako pala ang pinakatarantado. sisisihin mo pa ko. Para sa'yo lahat to. Huwag muna yan. Dali. Ipagbili mo na ang bahay na to. Pati mga binili ko sa'yo, ipagbili mo lahat. Bayaran mo na natin ang iba. Bakit? Binili mo sa kinyan. Bakit ako ang magbabalik kay Yeshu? Bakit? Dahil ikaw ang dahilan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makapariwara ng ganito. Dahil sa'yo, naghiwalay kami, nawala ng trabaho, nabaon sa utang. Tingnan mo suot mo. At mga gamit mo, lahat yan galing sa pera ko. Babalaan kita. Huwag mo kong iwan. Kung hindi, handa ka sa kaso. Gaya ng ginawa ni Yeshu sa akin. Kukunin ko lahat isa-isa. Professor Xiao, hindi pwede. 1 bilyon yan. Kahit ibenta namin lahat, hindi namin mababayaran. Professor Xiao, makiusap ka kay President Yi. Pwede bang palawigin ang deadline? Ipagbibili ko to para may puhunan.
Puhunan. Kailangan lang natin ng pondo para makapagsimula. Para may tayo muli ang Research Institute. Makakapag-research ka na ulit at sa oras na umangat ka muli. Madali na lang bayan ang utang na to. Tama, problema lang sa data ang proyekto ko. Kung magtatagumpay ang eksperimento, mababawi natin ang bilyon-bilyong puhunan. Ako na ang bahala sa pondo, Prof. Xiao. Bukas ng umaga, puntahan mo agad si President Yi. Kahit anong sabihin niya, huwag kang magalit. Kapag naluwag-loob na siya, may oras na tayo. Pipilitin mo talagang magbenta ng gamit. Nabenta ko na. Ngayon, magkadugtong na tayong dalawa. CJ. Pupuntahan ko si Xiaoshu. Xiaoshu. Bitawan mo ako. Xiaoshu. Gusto mo lang talagang pagsisihan ko. At humingi ng tawad, di ba? Humingi na ako ng tawad. Lumuhod ako sa'yo, okay na ba? Pwede bang? Ipagpaliban ang bayaran ng 1 taon pa. Pakiusap, ito na lang. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon na bumangon muli. Ginagawa ko lang ito para makabayad sa'yo. Xiaohan, naaalala mo ba? Ang sinabi mo noong gusto mong magdemanda? Sige, hintayin mo. Sa korte bukas, ibabalik ko. Lahat ng ginugol ko sa mga nakaraang taon. At pagsisisihan mo ito ng lubusan. Maghihintay ka pa ng pagkakataon mula sa akin. Hindi ka karapat-dapat. Xiaoshu. Hoy, yan, kumusta na ang pagbebenta mo? Ang ibig sabihin ni Xiaoshu, ayaw niyang ipagpaliban, kaya kailangan nating. Tama na, huwag mo akong madaliin. Nagbibenta na ako. Ayaw ni Presidente magpaliban. Kaya tuloy-tuloy lang ang pagmamakaawa mo. Ano ang magagawa ko sa pagsasabi mo sa akin? Alam kong hindi mo pa rin ako kayang bitawan. Tagay. Xiaohan, masarap ang steak dito, tikman mo. Ikaw na lang ang kumain. Wala akong gana. Palagi kang nakatingin sa phone, busy ba ang proyekto? Sobrang busy. Kain ka muna, may gagawin pa ako sa institute. Aalis na ako. Dapat sa akin ang posisyong yon. Pero ngayon, Xiaoshu, ano pa ba ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Di ba? Kailangan bang ayusin ko lahat ng nagawa ko noon? Bago mo ako bigyan ng isa pang pagkakataon? Ang susi mong reserba sa loob ng maraming taon. Nandito pa rin pala. Dito. Pareho pa rin ng bago ako umalis. Ang pagmamahal mo, masyadong mura.
Yashu, Xiaohan, mula ngayon, ibabalik ko sa iyo ang pagmamahal kong ito. Lahat. Walang matitira. Kasama na ang mga pribilehiyong binigay ko sa iyo, pawang mawawalang bisa. di pa niya itinapon ang mga bagay na ito. Matapang ang mga salita niya. Pero sa puso niya, may maliit na pwesto pa rin para sa akin. Xiaoshu. Sa pagkakataong ito, sigurado akong babalik ka sa akin. Yi Xiao. Pinapadala ni Xiaohan ang mga bagay na ito sa'yo. Sabi pa niya, maghihintay siya sa labas ng pinto. Hanggang sa payagan mo siyang makita ka. Wala akong magawa. Kaya pala nawala ang mga basurang inilagay ko sa sala. Na dapat sana'y ipapakuha ko na. Siya pala ang kumuha. Itatapon na ba ang mga ito? Itapon mo lahat. Opo, Yi Xiao. Sinimulan na rin ang proseso ng pagbawi. Lahat ng ari-arian sa pangalan ni Xiaohan. Nasa proseso na ng pagsasara. At pati sa panig ni Jiang Yanyan. Ayon sa batas, kailangang ibalik sa iyo ng buo ang lahat ng ari-ariang ibinigay ni Xiaohan sa kanya. Ipagbigay alam sa legal na departamento na asikasuhin din ito. Ano ang nangyari kay Jiang ni Anyan? Presidente Yi, nakikiusap ako sa inyo. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Hindi ko na talaga mababayaran. Alam kong nagkamali ako. Alam kong hindi dapat ako ng bola kay Prof. Xiao. Nakikiusap ako sa inyo. Naubos ko na ang perang iyon. Nitong mga nakaraang araw, naghahanap ako ng mautangan. Pero hindi ko talaga makumpleto. Nakikiusap ako sa inyo. Presidente Yi, kung papayag lang kayong huwag nang bawiin, gagawin ko ang lahat. CJ, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pumunta ka sa opisina ko. Salamat, Presidente Yi. Papunta na ako. Isama mo rin si Xiaohan. Hindi ba't lagi niyang iniisip? Na si Jiang Yanyan ay isang maamo at mabait na. Batang babae na walang alam sa mundo. Ngayon, sampalin ko ulit siya. Xiaoshu. Sa wakas, nagpakita ka rin. Huwag nang magdaldal, diretsuhin na natin. Gusto mo akong humingi ng tawad. Gusto mo akong magsisi. Nakuha mo na lahat ng gusto mo. Tingnan mo, isa akong lalaki. Ilang beses na akong lumuhod sa iyo, patawarin mo na ako. Si Jiang Yanyan, Sa mga nakaraang araw, nakita ko na rin. Tungkol sa kanya. Masyado talagang bata, medyo mahilig sa karangyaan. Pero hindi mo alam. Nang malaman niya ang totoo noon, nag-isip siya ng paraan para tulungan akong magbayad ng utang. Ibinenta niya lahat ng alahas at bahay. Sabi niya, ipon para sa puhunan ko. Pagkatapos nating magbalikan, kapag nabayaran na niya lahat ng pera, pwede bang huwag mo na siyang habulin? Xiaohan, talagang hindi ka nagpabigo sa inaasahan ko sa'yo. Sige, pumunta ka sa katabing lounge. Huwag kang maingay. Ano? Ipapanood kita ng isang magandang palabas. Papasukin si Jiang Yanyan. Presidente Yi, pakiusap, patawarin mo na ako. Ito na. Ito na ang lahat ng ipon ko. Naubos na ang pera noon. Wala na talaga akong maibigay. Presidente Yi, pakiusap. Patawarin mo na ako ngayon. Ayokong makulong. Pwedeng bawasan, pwedeng patawarin, pero depende sa ugali mo. Ugali. Presidente Yi, sige, sabihin mo, gagawin ko ang lahat. Matagal ka nang kasama ni Xiaohan. Maraming bagay tungkol sa kanya. Alam mo siguro, di ba? Presidente Yi, sana sinabi mo na agad. Basta sabihin mo lang. Ang sasabihin ko sa labas, kahit ano. Ako. Pwedeng magsumbong ako kay Xiaohan. Pwede kong sabihin na pinilit niya ako. Pwede kong sabihin na pek lahat ng datos sa papel niya. Jiang Yanyan. Hindi ba't gusto mo si Xiaohan? Gusto. Principal Yi. Sa pagkakataong ito, Mali lang ang pinili kong panig. Ngunit kung papatawarin mo ako ngayon, tutulungan kitang patayin si Xiaohan. Jiang Yanyan, ang cute mo talaga. Ikaw,
Anong ginagawa mo rito? Subukan mong ulitin ang sinabi mo. Totoo naman ang sinasabi ko. Anong problema? Wala kang kakayahan. Kanino ka magagalit? Ang mga pinaglastos sa akin. Hindi naman talaga sa'yo. Kay Principal Leon. Ginagamit mo ang pera ng iba para magyabang. Anong klaseng lalaki ka? Nawalan ako ng trabaho dahil sa'yo. Naghiwalay kami ng asawa ko at umako ako ng utang na 1 bilyon dahil sa'yo. Ganito ang trato mo sa akin. Bitawan mo ako. Principal Lee, tulungan mo ako. Tangang-tanga ka. Kanino ka magagalit? Ang bait-bait sa'yo ni Principal Lee. Hindi ka pa kontento. Pera mo ang habol ko. Ano ang problema doon? Bata at maganda ko. Bakit ko kailangang magpasuyo sa'yo? Tama na. Xiaohan. Opisina ko ito, hindi mo ito pwedeng gawing gulo. Si Oshu. Narinig mo ang sinabi niya, niloko niya ako. Narinig ko. Ano ngayon? Pasensya na. Kasalanan ko. Hindi ko dapat naniwala sa mga kasinungalingan niya. Hindi kita dapat hiniwalayan dahil sa kanya. Pasensya na. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap ako sa'yo, susumpaan ko. Hindi na ako muling magkakamali. Pagbubutihan ko ang pagtrato sa'yo, pahalagahan kita. Huli na. Huwag, si Oshu. Huwag kang ganyan, hindi ko kayang mawala ka. Hindi na kailangan, tapos na ang palabas ninyo. Pwede na kayong lumabas. Huwag. Guardia, paalisin ninyo silang dalawa. Huwag. Si Oshu, pasensya na, huwag mo akong paalisin. Alam ko na ang pagkakamali ko. Umalis ka, mawala ka sa aking paningin. Kapag nakita ko pa kayo ulit, ang babayaran nyo. Ay higit pa sa naranasan nyo ngayon. Hindi ako alis. Bitawan mo ako. Hihintayin kita habang buhay. Principal Ye, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, kamusta na ang paglipat ng iyong trabaho? Dapat mong simulan na ang bagong posisyon, di ba, Director Su? Natapos ko na ang paglipat ng tungkulin. Bukod dito, para sa mga susunod na gawain, kailangan ko pa po na maaming gabay mula sa inyo, Principal Ye. Grabe ka na sa pagpapagalang, Director Su. Dahil nakuha mo na ang pamamahala ng Research Institute. Naging nakaraan na rin ang siyauhan. Ngayon, kailangan ko nang ituon ang pansin sa aking sariling trabaho. Principal Ye, hindi ko po bibigin ang tiwala ninyo sa akin. Gagampanan ko na maayos ang pagtulong sa inyo, at nais ko rin pong hilingin na sa bagong kabanata ng inyong buhay ay puno ng liwanag at tagumpay. Salamat.